Turo tungkol naman sa panalangin. Mahaba pa ho yung oras natin, makukuha ho natin ito. At kapag ka nananalangin naman kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulokang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ka mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Sa panalangin ninyo huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hilingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kung di ilayo mo kami sa masasama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung ipinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Ito ho, yung turo naman ho tungkol sa panalangin. Abay, dito ho'y, yung unang bahagi ho, nitong binasa ko, habang binabasa ko, parang nagre-reflect ho sa aking isipan, yun hong nakikita ko rin sa may kanto rin sa amin. May loudspeaker pa ho Aywan ko ho kung bakit, lagi ko ho nakikita na naroon ho, daanan ho yung mga tao, ay nananalangin ho, ay hindi naman ho pinakikinggan. At siya lang naman, ay lagpasan ng lagpasan ho. Nakikita ko ho talaga yan. Ewan ko ho sa inyong lugar dyan, mga giliw namin tagapakinig, kung mensan ho sa inyong bayan-bayan yan, kung meron ho kayo. Pero doon ho sa aming lugarin, meron ho lakas pa nga ho ng sound system nakatayo ho doon nakatungo ho, hawak ho yung Biblia nananalangin ho talaga. Yun ho, din ho lang nag-reflect ho sa akin. Yung unang bahagi ho ng binasa ko, na sabi nga mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulokandaan upang makita ng mga tao. Ito, ano ba masasabi mo, Kuya Bendito? Alam niyo po, ang itinuturo ng ating Panginoon ay ang ibig niya ay isa'y konkreto. Na nakapaloob ang iyong isipan, ang iyong puso at damdamin at ang buong mong kaluluwa sa panahon ng iyong pakikipag-ugnay sa Diyos, ay sadyang ibinibigay mo ang lahat para sa Kanya. Kaya kung makikita po natin, sabi nga rito, isara mo ang iyong silid, ang pinto, sa kakamadalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. Ang problema rito, yung iba na naman, iba na naman ang kaisipan na naglalaro sa kanilang isipan. Baka gayahin niya, ang gawin niya, pumasok siya sa kwarto, pinagsasara niya yung kwarto niya. Alam niyo po, ang ating katawan, sabi nga ay punong-puno yan ng silid, punong-puno ng pintuan. Kapag ang isipan natin ay bukas sa ibang bagay, paano ka mananalangin ng isang konkretong panalangin para sa Kanya? Paano ka makikipag-ugnay kung iba naman ang nasa isipan mo? Dahil minsan marami po sa atin nananalangin habang siya nananalangin, ang sinasabi niya, ang iniisip naman niya ay iba. Halimbawa, kung siya, ito, nagagamit na nga ito sa mga nagsasalita, yung mga speakers Sabi niya, habang nananalangin ay naku po, yung aking palang niluluto. Mayroong kaagad gap doon sa mensaheng ibig mong iparating sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, konkreto ka na, talagang naroon ng buong mong sarili, nakikipag-ugnay ka sa Kanya ng may kabanalan. Pag sinabing may kabanalan, malinaw, malinis, wala ka doon sa panahon
na ang mga daladala mo sa iyong sarili ay pang makamundo. Ay pwede ka ba naman manalangin sa loob ng beer house na may naghuhubad? Ay hindi ka pwede ron. Pwede ka ba naman manalangin na nanonood ka ng telebisyon? Pansin o makatatalo sa iyong pakikipag-ugnay sa Diyos. Iyon ang pinakamahirap, Kuya Men, na gawin ng isang tao na wala kang lahat, ibuong buo ba na iniwanan mo ang daigdig na ito ngayon habang ikaw nakikipag-ugnay sa Diyos. Nagninilay ka eh. Meditasyon ito eh. Ngayon, kung ang gagawin mo sa iyong panalangin ay mayroon kang ibang mga nais mangyari na iniisip mo, kaya napakahirap yung mga ibang nananalangin, puro hingi eh. Puro hingi na lang, puro, Lord, bigyan mo ko, Lord. Lord, bakit di ko pa ito natatanggap? Puro pansarili eh. Kaya ang gusto ng Panginoon, itong konkreto niyang tinurong itong panalangin, kapag ito ang ginagamit natin, sapat. Ibig niya sapat. Bakit sapat? Sapat sapagkat buong-buo na pangangailangan, buong-buo na pakikipag-ugnayan, buong-buo na pagpupuri sa Diyos, buong-buo na may pakikita mo ang paghingi mo at pagpapakumbaba sa Kanya, at buong-buong pag-ibig mong tinatanggap siya sa pamamagitan ng Kanyang turong panalangin. Ngayon, dito sa ating panalangin na ito, Kuya Bert, ay nakikita ho natin dito, ang sabi rito ay huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gayang ginawa ng mga hintil. Yung pala hindi pinakikinggan ng Diyos. Huwag ninyo silang tutularan, ang sabi. Sapagkat ang inyong Ama, ang kinakailangan ay ninyong hilingin, Kanya nang nakikita pa. Naglalaro na. Yung pala alam na ng Diyos kung anong pangailangan natin. Alam na. Dito ho sa panalangin na ito, Kuya Bert, bigyan nga ho ninyo kami rito ng mga inspirasyon na ano ho ang nararapat gawin. Alam mo, Kuya Min, diyan tinitira ng mga mababait nating kapatid yung ating rosaryo na maraming salitang ginagamit. Ito nga ba ang tinutukoy ng Panginoon? Hindi. Sabi ko nga, kasi noong nabigyan tayo ng pagkakataon, nakapunta sa Jerusalem, ay nakita ko ang mga sinagoga doon. Sinagoga. At nakita ko rin yung mga nananalangin sa mga bahay-bahay na nasa sulok-sulok nila. Na nakatayo. Meron naman sa Panudukan Daan. Lalo tigit doon sa libingan ni Haring David. Ang ginagawa nila, basa ng basa doon sa kanilang tinutunghayan at tango ng tango habang binabasa. Gayon din doon sa mga sinagoga. Meron din gano'n na nakatayo na nag-aaral sila. Nakitang nagdarasal sila. Ipinagmamalaki na sila'y nagdarasal. Hindi ito ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng Panginoon, kung ang ginagawa mo lamang ito ay upang makita ka ng mga tao na ikaw ay nagdarasal, huwag mo nang gawin. Kaya nga sabi niya, pumasok ka. Kwarto. At makipag-usap sa akin. Ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi masama kung matagal kayo mag-usap ng Diyos. Hindi masama kung matagal kang nananalangin sa Diyos. Pero kung nananalangin ka sa Diyos ng napakahaba, at pagkatapos, ito'y yung pinagmamalaki lalo na sa Diyos, at lalo na sa mga nakakakita sa iyo, ay
Hindi dapat. Ito ang ipinagbabawal. Pero kung ang pagdarasal natin, bagamat ito ay mahaba, at ang